gawain ito. Hindi lang kami dahil nandito, Panginoon, dahil sa attendance, kundi nais namin, Panginoon, na matuto kami, Panginoon. Naturuan mo kami, Panginoon, na laging ikaw ang unahin, ikaw ang lagi ang priority, ikaw lagi, Panginoon, ang una sa buhay namin. Salamat, Lord, salamat. Dahil malaya kami nakapagpupuri, malaya kaming nakapagpapasalamat, malaya kami nakakaawit sa iyo. Salamat, Lord. Kaya nalahan ko po, Panginoon, bilang tatayo sa umagang ito. Samahan ako ng iyong banal na Espiritu at yung lalabas sa aking bibig, Panginoon. Pao ng galing ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Lord. Salamat. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Parang sa may marinig ko ng hallelujah. Napagod ko. Hallelujah. Napatunayan po namin mag-asawa bilang itinalaga pong leader sa lugar na to. Nung nakaraan sa days, no? Nakakatuwa. Kasi sa kabila pala ng kaabalahan nyo, sa kabila ng mga career ba? Journey, di ba? Yan yung kasalukuyang tinatahak ngayon. Eh, may mga patutuo pa rin pala kayo na talagang kahit na abalang-abala kayo, kahit na ang daming pagsubok, pero nandun pa rin sa gitna ng puso nyo ang salita ng Panginoon. Di ba? Kaya ito talaga, kapag po ang isang tao ay namumuhay, laging nakakapakinig ng salita ng Diyos, na kahit nakasan pupunta, sinong makakausap mo, laging may nagbubulong sa'yo. Pagkakataon mo yan, para masabihan kang mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo. Di ba? Hallelujah. Hindi mo na alam, isang araw, mamaya, paglabas mo mamaya, mayroong nakausap ka, hindi niya sarap ng ngiti sa iyo. Ang saya-saya ng datingan niya. Parang tingin mo wala siyang problema, walang hinaharap na pagsubok, pero di mo alam, deep inside sa puso niya, mayroon pala siyang pinagdaraanan. Di ba? Kaya yung masabihan mo sa pagtaliko niya, sabi niya, ay sige mare, sige pare, God bless. Diba? Glory to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam mo, nag-spend po kami nung pagkatapos nung gawain nung Sunday kami mag-asawa. At na-testimony nga po nung aking magandang asawa sa napakataklabi sa apostolic tuwing ang siglo ng madaling araw. Hallelujah. At kahapon din. Di ba? Kahapon din. Sabi nga yung salitang binigay sa atin nung nagmensahe kahapon sa buhay ni Sister Marie. Laging alam na natin, Marihan, memorize pa natin, yung Matthew 6:33, di ba? Lagi nating unahin ng Panginoon. Sabi nga ng asawa ko, common. Di ba? Pero kung ating unawain, kung ating unawain, ang lalim pala ng sinasabi nun. Pag maririnig natin, unahin mo ang kaharian ng Diyos, unahin mo ang mga gawain, unahin mo siya. Parang pangkaraniwan naririnig natin, di ba? Parang pag naririnig natin, wala nang talab. Pero sa totoo lang, paulit-ulit po sa atin. Kaya bakit lagi nating nababasa yun? Bakit lagi na isi-share? Kasi sa totoo lang, nakakalimot po tayo. Hindi po natin talaga alam kung ano talaga yung dapat natin gawin, ano yung dapat nating i-priority, ano yung dapat yung maging sentro ng buhay natin. Diba? Natatalo po tayo ng mga sitwasyon sa buhay sa mundong ito. Palakpakan muli po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Salamat sa Panginoon. Medyo lumuwag-luwag na yung pakiramdam ko. At sana huwag naman akong atakihin ng ubo. Kaya po ang title po natin ngayon, patungkol sa
Kapag ang Diyos ay naging pangalawa na lamang. Naisip agad natin, ano? Minsan ang Diyos nagiging pangalawa na lamang. Bakit? Kasi hindi na natin siya nagiging priority, hindi na siya nagiging sentro ng buhay natin. Kasasabi ko lang kanina salamat at dahil ito palang mga nagpatutuong ito ay nasa sentro ng buhay niya. Pero, bakit kailangan nating pag-aralan to? Di ba ang tindi ng hamon ng buhay? Ang tindi ng ating lakbayin ngayon, si Pastor pati, si Brother Jamie, Brother Clay, ang daming opportunity na dumarating sa kanya. Sana, ang daming dumarating opportunity, trabaho, tumatawag sa kanya. Hindi niya pinamalaman kung anong gagawin. Pero salamat, dahil na nakasama natin siya sa gawain, nakikita niya kung ano talaga yung direksyon ng buhay niya. May nag-post, punong-puno ang tindahan, hallelujah, glory to God. Pagpapala ng Panginoon yan, pero hindi dapat yan ang maging una ng buhay natin. Kapag tayo nag-focus sa karir natin, di ba? Sa katagumpayan natin, nag-focus, hindi mo na mamalayan. Pang second level na lamang ang ating Panginoon. Ganyan tayo Kapag tayo pinagpapala, naturalisa na, naturalisa na talaga sa tao. Kung saan literal na nakakapakuha ng tunay ng biyaya na kailangan niya, doon na lahat yung nagiging atensyon. Pero hindi mo alam, saan ba nanggaling yung buhay? Saan ba nanggaling yung patuting ng ng irigasyon? Ay, di ba sa bukal? May dumating na biyaya sa'yo, napagpapala sa'yo. Nag-focus ka na lang doon. Saan nanggaling sa bukal? Hindi mo na inintindi yung pinanggagalingan ng bukal. Ang ginawa mo pa, pinanggagalingan ng bukal, ng tubig, ay hindi ko sabihin, pinagpuputol mo pa yung puno. Parang ganun yun. Kaya mo tataka ka bakit mo laging malakas na daloy ng tubig? Kasi kinalbo mo yung yung pinagbubulan ng bukal Kaya tuloy, wala nang lumalabas sa tubig yun. Sa buhay natin ganun din. Dahil nakapukot na lang po tayo doon sa lugar na kung saan nakakakuha tayo ng literal na kayamanan, napapabayaan mo na ang ating Panginoon. Parang ganun yun Parang yung bukal din na punong-puno dati ng puno, ang ginawa mo ngayon, pinabayaan mo yun. Pinabayaan mo, yung pananampalataya, nag-focus ka na lang doon sa kinagigiliwan mo. Laging pangalawa na lang ang Panginoon. Pagdating ng oras, magtataka, bakit kaya? Diba? Kaya ang title po natin ngayon, kapag ang Diyos ay naging pangalawa na lamang. Hindi lang po yun, marami po tayong mga pagsubok na kung bakit nagiging pangalawa na lamang ang Panginoon sa buhay natin. Ito nga ito, pinangalanan ko. Pinangalanan ko. Ito ay oras. Meron po tayong 4 Nakatangi yan Tandaan nyo oras. Pagmamahal, pangalawa. Pangatlo, ano pangatlo? Oras, pagmamahal. Kita yan. Ganito ako. Ang ganda kasi ito na unawa ako. Una, ito po, oras. Tapos, prioridad. Susunod, pagmamahal. Pang-4, pagtitiwala. Ito yung kailangan hinihingi ng ating Panginoon. Pero alam mo, napupunta lang yan doon sa mga bagay na kinagigiliwan natin sa mundong ito. Tingnan mo, pinagdugtong-dugtong. Una, ang oras. Yung oras, nagpapakita ito, ano ba yung prioridad mo? Ano ba yung prioridad mo? Tapos yung prioridad mo, nagpaparamdam ng pagmamahal. Nakuha nyo? Ano ba? At
yung pagmamahal, papakita naman ng pagtitiwala. O di ba? At kung yung apat na yan, napunta sa katagumpayan, di ba? Napunta sa pera, napunta sa sarili mong papuri, napapunta sa mga kung anong gusto mo. Di ba? Yung apat na yan, pero yan po yung hinihingi ng Panginoon. Yung oras mo, yung prioridad mo, yung pagmamahal mo, yung pagtitiwala. Dapat sa Panginoon yan natin unang ipinibigay. Hindi sa kung ano, yung mga bagay na kung anong mayroon tayo ngayon. Di ba? Nakuha po, nasusundan po niyo ako? May apat po yan ha. Pangalanan. Pangalanan niyo yung apat. Tingnan mo. Ulitin ko lang ha. Para tumatak po sa isip niyo. Oras. Prioridad. Pangatlo, pagtitiwala ay pagmamahal. Pang-apat, pagtitiwala. Dapat yan ibigay natin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Nakita ko. Kasi itong sandaliri ko po, may problema to. Hindi ko maigan. Masakit. Masakit. Kapag kayong apat na yan, nagka-problema yung isa, hindi yung pala magamit ng maayos. Humawa ka. Humawa ka. Kulang. Kulang yung lakas. Isa lang yung magka-problema. Di ba? O halimbawa, ito naman yung ka-problema, yung si pagtitiwala. At yung tatlo na lang yung natira. Ganun pa rin. Kailangan kumplito po natin. Ibibigay sa Panginoon yan. Nakukuha po nyo? At ito po yung nakakatawa rin ng ako. Di habang pinaglalaro ko yung daliri ko, nakita ko, yan palang mga daliri po yan natin. Yung mga daliri niya, saan mo lang yung mga daliri po natin yan, pag silang apat, hindi kayang magkapot-tapot yung dulo. Tama? Subukan nyo nga, pagkapot-tapotin yung dulo. Hindi kaya, di ba? Kaya lang nila magtabi-tabi. Pero mayroong isa na kayang-kaya niyang abutin kada isa. Tatlo. Di ba? Kahit magtabi-tabi yan, pag pinag-ano mo, kaya pa rin. Pero yung apat na yan, hindi kaya mag-isa. Di ba? Parang tayo yan eh. Parang tayo yan. Pagka makita po natin, na kahit na anong dami natin, hindi natin kakayanin, kailangan lagi natin kasama ang Panginoon. Amen. Kasi ang hihipo po sa atin, sa bawat isa sa atin. Aabot sa bawat isa sa atin. Di ba? Kaya nga makita natin, isang mananampalataya. Parang hindi pa tayo naliliwas. Kaya makikita po natin, isang mananampalataya lang, ang walang tunay na pugo sa Panginoon, malaking epekto ka. Di ba? Malaking epekto ka. O ito na lang, literal. Mananampalataya yan eh. Madalas yan doon. Nakikita ko si Chance. Pero bakit ganun yung buhay niya? Di ba? Siya lang. Isang mananampalataya lang, apektado na lahat. Di ba? Kagaya ng apat. Nagka-problema yung isa, malakas yung tatlo, pero yung isa may problema, ang hinana ng power. Kailangan kumplito po tayo yung isabihin. Nakuha nyo? Kailangan talaga paging sintro po natin ang ating Panginoon. Diba? Sana nakuha ito. Ilustrasyon ko, ano? Ha? Hallelujah. Kaya nga po, yung nga po mga revolto, kung ano-ano yan, hindi yan eh. Hindi po yan yung muna kung bakit tayo nagkakaroon ng idolatry. Ang focus po talaga natin ay sa mga bagay na iniidolo natin. Di ba? Idolatry. Nakuha po yun. Yung idolatry, ito yung mga pagkakataon na hindi lamang pagsamba sa rebulto o larawan. Ito ay anumang bagay na ang binibigyan natin ng halaga, tiwala, pagmamahal, at prioridad kaysa sa Diyos. Di ba? Yung po yung tawag, idol. Nung una nga eh, idol ko yan. Idol ko yan si Albert Martinez ng araw. Idol ko yan si Lito Lapid. Uso-uso po natin yung mga panahon nun.
Salamat na lang ngayon, parang hindi ko niya gaanong na aming mga gayang idolo, no? Diba? Pero nung araw talaga, yung mga idol-idol na yan, di ba? Hallelujah. Kaya nga, kung ano po yung mga bagay na iniidolo, hindi lang po yung literal na ribulto. Hindi lang yung literal na larawan. Kundi kung ano yung mga bagay na kung ano yung pinagtutuunan mo ng pansin. Hallelujah. Ano ba yung napagtagumpayan mo ngayong week na to? Amen. Natutuwa ko ha. Ginagawa ko lang po sa pulintindahan mo ha. Purihin ang Panginoon dahil binibigyan po kayo ng kabuhayan, ng ganyan. Pero ang pinakaminsahe po natin, kung yan mang bagay na yan, ay dyan mauubos yung oras mo, yung attention mo, dyan mo ibibigay na pagdating ng linggo, di mo na ako makakapag-ano kasi wala akong binta ngayon. Ngayong linggo maraming walang pasok, maraming makakabinta ako ngayon, kaya susunod na lang ako mag-church. Yung pong ibig kong sabihin dyan, ilustrasyon na po yun, ha? Ganon din po yan. Ano man ang yung pinagtutuunan ng pansin, ano man yung binibigyan mo ng halaga, yung po, idolatry yan. Hindi lang ribulto, hindi lang larawan, kundi yung mga bagay dito sa mundo na binibigyan mo ng prioridad. Nagsisilbing na nagiging pangalawa na lang ang Panginoon sa puso mo. Amen. Maliwanag po ba? Amen. Hallelujah! Hallelujah! Kapag malinis yung tambutso ng sasakyan, ang ganda ng tunog, ang luwag ng paghinga. Ilang araw talaga akong pinahirapan ng ubo na yun. Grabe. Ibang klase yung ubo ngayon. Hindi na 1 week lang, tumatagal 3 weeks. Grabe. Talagang nanghina po ako doon. Pero sabi nga, magpa-check up ka, pero di pa ako nagpa-check up, tigas ang ulo. Pero biyaya naman po ng Panginoon sa mga pangkaraniwang gamot, kasama ang prayer, guminawa naman na wala ko yung ubo ko. Kaya nga paano to? Ulitin ko lang po ha, hindi ko kasi gaanong maanilaw. Ano mang bagay na kumukuha ng lugar na para lamang sa Diyos, maaaring ito ay pera, trabaho, tagumpay, relasyon, sariling kagustuhan, pag-aproba ng ibang tao. Minsan di tayo makabitaw dyan ha, aminin po natin. Ha? Kapag ka, halimbawa, ang isang miyembro ng isang ministry, ipapriority pa rin niya yung ibang bagay kisa dun sa gawain ng Panginoon. Bisa malaking challenge po sa atin yan. Malaking challenge po sa atin yan. Pero, sabi nga sa Biblia, sabi po sa ating tinutukoy ngayon, dapat ang maging priority natin, ang bibigyan natin ng oras, ng pagmamahal, ng tiwala, at prioridad ay ang Panginoon. Bakit? Ang laking challenge. Kahapon pinag-aralan po namin Matthew 6 verse 33, 6:33. Sa pagbinasa po natin ng buhay, susunod na lamang yung ating mga pangangailangan. Alam po ng Panginoon, ang gusto lang niya, dapat lagi natin i-priority siya. Laging dapat siyang maging sentro ng ating puso, ng ating mga idea, ng ating mga pinaplano. Hindi masama ang mga bagay nito sa kanilang sarili. Ngunit, kapag sila na ang higit nating inuuna kaysa sa Diyos, nagiging anyo na ito ng idolatry. Idolatria sa Tagalog. Walang ibang maliwanag na Tagalog pag sinabing idolatria. Mas alam natin yan, iniidolo. Diba? Ulitin ko lang po yung nung panahon na kasagsagan ko ng panliligaw. Gustong-gusto kong panoorin si Bong Revilla. Talagang pag may pelikula yan, tutok talaga ako.
Ay, usong-uso pa nun pag sinabing Manila Film Festival, talagang puno ang mga sinihan. Pipila ka. Minsan sa loob, mararanasan mo pa, nakikipag-away pa, nag-aaway pa sa upuan. Ganun nung araw. Yung mga kabataan niya, hindi na nila alam yun. Paglabas ko ng sinihan, feeling ko ako na si Bong Revilla. Kasi ang tagal-tagal mo nakatutok sa kanya eh. Walang oras na nakatutok ka sa kanya. Hanggang mamaya, pati yung isip mo, yung puso mo, nasa kanya na. Kaya lumalabas sila, parang naging idolo ko na sa pambira. Pero makikita ako ng asawa ko, anong nililigaw ko, ay Dante, ay naalala ko Dante nga pala ako, hindi ako bumibili. Hallelujah. Ganun po tayo. Sa pag-iidolo po natin, kapag ka lagi kang nakapupos dyan, kapag ka yung oras mo, yung tiwala mo, yung pagtitiwala mo, dyan mo na lang ibinigay, yan na lang ang idolo mo. Hallelujah. Salamat na lang dahil narito kayo. Mabibreak yan. Ipapaunawa yan. Sana lang tumalim sa puso ninyo, sa isipan ninyo, na mali pala yun. Palakpakan natin ang Panginoon. Nasa introduction pa lang ako. Ang ating pong main text ngayon, ating pong main verse ngayon, ay Exodo chapter 20 verse 3. Basahin nga po, ng malakas. Huwag kang sasamba sa isang Diyos, maliban sa akin. Ang ikli, ano? Para sabi ng magulang ko ng araw, makinig ka. Yung mga salitang gano'n, nung kabataan, pag tayo sinasabihin, makinig ka, sabi tingin ng masama, sabi tingin ng malalim. Talagang ito ka na. Dahil mo lang kasi nun, pag hindi ka sumunod, may tama ka. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos, maliban sa akin. O, ano yan? Limutan niyo yung 10 utos ng Diyos, ano? Yan yung number 1 na utos ng Diyos. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos, maliban sa akin. At tandaan nyo, yan yung unang utos. Kaya nga nung pinag-aralan mo to, malalim pala yun. Bakit number 1? Number 1 utos yung kagad ang nilagay nun. Kasi kung titingnan po natin, kaya siya yung nandun sa una, maliwanag na kagad. Kung maunawaan pa lang yung number 1, huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Makita po nyo ano yung Diyos? Small d. Small d? Tama? Sabi nga natin, ano yung mga Diyos? Mga Diyos-Diyosan na yan? Hindi lang ribulto, hindi lang larawan, kundi yung mga bagay na inuuna mo sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. May sabi sa atin. Maliban sa atin. Kaya pala yan, yung number 1, sa ito natutunan ko rin, siyempre nag-ano po tayo, nagsisource tayo, aminin na po natin, dahil hindi naman tayo mag-aaral ng Bible School eh. Nakita ko po, kaya pala doon, number 1 yan, kasi kung maunawaan mo pa lang yan, yung susunod na siyam na utos, kung masunod mo pa lang yan, may kapangyarihan ka na magawa mo yun. Kaya lang ang tao ligtas, na matigas ang ulo, likas na may pagsaway, na minana pa natin, nalulot-lula, yung lulot-lula natin original. Hanggang ngayon, dala-dala natin. Pero, kaya pala yan, number 1, kasi nga, doon maunawaan pa lang natin, huwag kang sasamba sa ibang Diyos, maliban sa akin. Yung pala, ibig sabihin, pag nagawa po natin yun, madali na lang nating masunod pa yung ibang mga susunod na mga isinuutos niya. Diba? Kaya tingnan po natin, doon sa Mateo 22, verse 37. Andiyan pa ba kayo? Amen! Sarap magsalita kapag walang sabi. Sabi po, basahin po natin. Sumagot si Jesus,
Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. O ano sabi ron? May utos na naman sa sulat ni Mateo. Sabi ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Magtatanong ka ngayon, ay ano na ang para sa akin? Ano na ang para sa aking minamahal? Ay ano na yung para sa pera? Ay ano na yung mga bagay-bagay na pinagdalaanan ko dito sa mundo? Diba? Ito lang sa akin po dumating yun. Yung katanungan yun. Sa akin po yun. At possible na wala na akong space para sa sarili ko. Puro na lang sa Diyos. Diba? Parang ganun. Pero sabi nga yan, buong pagkatao mo. Minsan na yan, buong pagkatao mo, dapat ang Diyos ang ibigin mo. Diba? Minsan nagiging salawahan tayo eh. Binibigyan natin ng atensyon, yung mga bagay-bagay na nakakamta natin tagumpay. Doon sa mga wala pang asawa at mag-aasawa pa ng mga kabataan. Binibigyan masyado yung relasyon, binibigyan masyado ng importansya. Diba? Yung career, yung pera. Kaya minsan, dahil sa sobrang pagkikip mo yan, pag-iinit mo dyan, nandiyan na lang yung pag-ibig mo. Kaya kung mapipansin natin, kung sa lumang tipan, nagsasabi na si Yahweh na ibigin mo ako. At dito naman sa pangalawang tipan, sabi naman ng ating Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Kaya nga dito, kung ating pagkukulit yung kasi Mateo, diba, sa pangalawang bagong tipan yan, sa pangalawang book, at yung utos ay sa lumang tipan. Kaya, noong una hanggang ngayon, ang sabi ng Panginoon, siya dapat ang maging priority mo. Siya dapat ang bigyan mo ng oras. Siya dapat ang bigyan mo ng pagmamahal, ng pagtitiwala, at prioridad. Siya, hallelujah. Okay pa ba kayo? Kaya makikita natin na mula pa, yun, tapos, ano ko na, siya ang dapat nauna sa ating buhay. Ngayon, may tanong. Meron po tayong 4 na punto. Ngayon, paano natin malalaman kung ang Diyos nga ba ang tunay na una sa ating buhay? Paano? Madaling sagutin yan, ano? Madaling sagutin yan. Pero, ang hirap i-apply. Ngayon, paano natin malalaman kung ang Diyos nga ba ang tunay na una sa ating buhay? Hindi ito nasusukat sa sinasabi lang natin, mahal ko ang Diyos. Pag nasa bahay na ako, lagi ako nagpipray. Minsan nasasabi lang natin, pero sa totoo lang, nagagawa kaya? So, ibig sabihin na, hindi ito nasusukat sa sinasalita lang natin, kundi sa ipinapakita ng ating pamumuhay. O, di ba? Mapapatunayan ba natin sa pamamagitan ng ating pamumuhay na una talaga sa atin ng ating Panginoon? Hallelujah! Kaya natin, pag dumating na ipambira, bakit ngayon pa ito naka-schedule ay araw ng linggo ngayon? Questionable na agad yun. Diba? Hallelujah, glory to God. Na-imagine ko nga eh. Habang pinag-aaralan ko to, kung halimbawa ako yun, umattend sa isang pagminiti, kailangan ng kumpanya na umattend ako. Pagdating doon, hahanapin, nasaan? Yung representative ng kumpanyang to, wala ako. Bilaking problema sa ano yun?
sa kumpanya ko. Iniasan ako dun eh. Diba? Pero ang laki ng obligasyon ko sa church. O, sabihin ako mismo, hindi ako dun. Di, ang laking penalty matatanggap ko ngayon sa pinagtatrabuhan ko. Bakit hindi ka umaten? Hallelujah. Ang laking challenge lang. Anong unahin ko? Ano kaya ang priority ko? Yung trabaho ko o yung Panginoon? Napag-isip-isip ko lang na kung hahanapin ako, sasabihin ko, sir, hindi ako nakadalo eh. Alam niyo ng mga tuwing linggo nasa church ako, naglilid ako dun eh. Hindi talaga ako po pwede, sinabi ko naman sa inyo. Sa tingin niyo, magagalit ka. Magagalit yun siyempre. Diba? Baka nga masuspindi ka pa eh. Pero hindi natin alam kung anong kayang gawin ng Panginoon once na inuna mo pa rin siya. Diba? Possible na ma-demote ka at possible din na matanggal ka. Pero dito natin makikita, ano kaya ang kayang gawin ng Panginoon? Ano kaya? Paano ko kaya makukuha yung atensyon ng Panginoon? Diba? Kung yung apat na yun, yung oras, yung prioridad, yung pagmamahal, at yung pagtitiwala, na ibigay natin sa Pang-Lord, hindi ko talaga kayang umatin doon sa gawain, yung bahala ka na, uunahin po kita. Diba? Hindi. Alam mo, sa totoo lang, kung titingnan po natin, hindi realistic. Hindi po realistic yun. Pero naging challenge, ano nga kaya? Kung dumating po sa ganung sitwasyon, lalo kung ikaw yung maraming bayarin, baka mawalan ako ng trabaho, parang ang hirap, ano? Pero ang laki po ng challenge. At ang Panginoon naman ang kikilos. Ang Panginoon naman ang kikilos. Kung sino talaga, kung ano talaga, ang dapat mong gagawin. Sa pamamagitan pa rin ng prayer. Diba? Pero minsan, ang dali-dali natin magdesisyon. Ay, minsan lang to. Kailangan makapunta ako doon. Diba? Ang mga ganyan katuwiran po natin eh. May mga palatandaan na maaaring hindi natin napapansin na unti-unti nang may pumapalit sa Diyos sa ating puso. Kaya nga po, suriin natin ang ating sarili sa mga 5 punto po na ibibigay ngayon. Kung mahaba, pero ang sarap pong i-share. Kung di man po natin itong matapos, tulutan po natin to be continue. Ha? Unang punto po natin, kapag ang araw mo ay hindi nagsisimula kasama ang Diyos. Diba? Ganun po tayo. Hallelujah. Pagkagising natin, bago tayo matulog, nagpaplano na agad tayo. Ay, bukas. Kailangan maaga akong magising. Kasi, maagang darating yung magtatanim ng palay. Di ba? Mga ilustrasyon lang po yan ha. Kung halimbawa nasasagian kayo, sorry, pero yan po yung pinakamadali kong nakikita dahil araw-araw yan yung na-obserbahan ko eh. Ha? Bukas na ka-schedule, kailangan maaga akong magising. Preparado, plano na agad bago matulog. Ang problema, hindi natin naisama sa plano yung unang oras ng pagdilat pa lang natin ng mata. Unahin ko si Lord. Diba? Paano mo sasabihin unahin si Lord? Siyempre, alam na po natin yan. Lagi na po natin naririnig yan. Lagi naman tayo. Magbukas naman tayo ng Biblia. O kaya, dahil 5:40 naman, nag-uumpisa yung kay Apostle Rome. Ha? 4:50. Maaga pa yun. Pwede tayong sumingit doon, makinig muna tayo sandali. At saktong hihinto yun, 6:00. So may 1 oras kayo na nabahaginan ng salita ng Diyos. Kaya nga po yung unang punto po natin, kapag ang araw mo ay hindi nagsisimula kasama ang Diyos. Di ba? Doon minsan nakikita natin
Makikita natin sa pamumuhay natin, makikita hindi man natin napupuna, pero mapapansin niya ng mga kasama natin. Hallelujah. Kapag ang araw mo ay hindi nagsisimula kasama ang Diyos, minsan nga paggising natin, aminado ako, pag ako natutulog, kasama ko na agad cellphone katabi ko. Aminado pa ako dyan. Nagiging priority yung cellphone. Pero ang kabutihan nito, pagbukas ko ng cellphone, dahil yung cellphone, madalas, ang aking tinitingnan, patungkol sa mga Bible verse, ano ba yung mga nakikita ko doon na pinapanood ko patungkol sa mga salita ng Diyos, yung kaagad ang lumalabas. Diba? At saka, pag ikaw ay lagi pag ikaw ay mayroon talagang sentro ng buhay mo sa Panginoon, pagmulat ng mata mo, ang Panginoon kaagad yung maalala mo. Hallelujah. Kaya nga yan, ang isang minsan nagpapakita sa atin, sa mga tao, na minsan nagiging idolo na po natin yung mga bagay-bagay dito sa mundo. Yung pera, trabaho, tagumpay, relasyon, sariling kagustuhan, at pag-aproba ng ibang tao. Yan, cellphone, balita, trabaho, mga alalahanin. Yan po yung ating nagiging buhay na lang eh. Tapos sabi nga, ngunit hindi ang Diyos, maaaring unti-unti na nawawala ang kanyang pagiging una sa ating puso. Aminin po natin, kahit po kami mag-asawa, nung una, ganyan din po kami. Hallelujah. Pero salamat na lang sa Panginoon dahil nagpursigisi sa amin. Natuto kami kung ano ang dapat unahin. Tama? Tama ka mo? Hindi ito tungkol sa pagsunod sa isang oras o ritual, kundi sa pagbibigay sa Diyos ng unang lugar sa ating araw at sa ating puso. Kaya nga po, napaka-common na po natin, lagi na po natin naririnig yan. Pagmulat pa lang ng mata, thank you Lord. Gabayan mo ako, samahan mo po ako sa maghapon na namang gagawin ko ngayon. Sabi nga po sa Aklat ng Awit, chapter 5, verse 3, sa kaina umagahan, o Yahweh, tinig ko'y iyong dinggin, at sa pagsikat, basahin mo sa malang, basahin. Sa pagsikat ng araw, tugon mo ay hinihintay. Ito rin po yung sinasabi sa Marcos chapter 1 verse 35. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao doon at nanalangin. Basahin mo. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagpunta sa lugar na walang tao at nanalangin siya. Kaya nga po, di ba doon pa lang, sa dalawang verse natin, kinaumagahan, madaling araw, ano ang sinasabi doon? Ano ang pinaka-pupunto doon? Unahin natin ang ating Panginoon dahil yan ay nagpapakita na siya ang nakasentro sa ating buhay. Na binibigyan natin siya ng pagpapahalaga. Hallelujah. Kaya nga po ang tanong, sa simula ng iyong araw, sino ang hinahanap ng iyong puso? Ang tanong, sa pag-unang pagmulat ng iyong mata, sino ang hinahanap ng iyong puso? Di ba? Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. So, galing po natin. Kung talagang ang sentro ng buhay natin at wala sa buhay natin ang idolatry na naibibigay natin, yung ating prioridad, yung oras, yung pagmamahal, yung tiwala sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Ang pagtuunan po natin, ang dapat nating unahin, yung pinanggagalingan ng lahat ng yan. Huwag po natin yakapin ang gusto kung anong mga bagay na yan. Kasi hindi po natin mapangahawakan yan.
ang yakapin po natin yung pinagmumulan ng mga kinagigiliwan mo ngayon, di ba? Pangalawang punto, kapag wala kang inilalaang oras para sa Kanya, di ba? Ibig sabihin nun, nagpapakita yon na hindi na si Jesus ang sentro ng buhay mo. Hindi ka na naglalaan ng oras eh. Wala ka ng panahon eh. Puro na lang ang oras mo okupado. Pero sa Panginoon, wala ka ng panahon. Sabi nga, ang oras daw ang isa sa pinakamahalaga sa buhay ng tao. Tama? Kontrolado tayo ng oras. Naalala ko nga po yung kahapon gusto ko sanang mag-connect. Naalala ko yung pang-araw-araw kong buhay. Isipin mo, Monday hanggang Sunday, gusto kong matulog. Gusto kong matulog noon, gusto kong matulog mga hanggang alas 9. Pero hindi. Monday, kailangan mo na gumising ng maaga kasi papasok ang trabaho. Hanggang Biyernes. Pagdating ng Sabado, makakalimutan ko meron na. Meron na pala morning watch. Tapos, lalo na pagdating ng Linggo, Lord, wala na ba akong time para magising ng medyo tanghatang-hali na? Pero tulang maaga po ako nagigising. Hallelujah. At nasanay na rin po yung katawan ko na talagang tuwing umaga, aktibo ka agad. Pero salamat sa Panginoon dahil yung paraan niya para laging maging sentro ko siya kasi alam niya yung attitude ko na ako'y masyadong magkikiliwin sa mga bagay-bagay. Ang galing kong mag-create ng pagkakaabalahan. Pero ang Panginoon, pinaturuan niya ako. Sinusupil niya ako sa mga ganyang bagay. Diba? Kaya ang ano lang po dyan, ang ano lang po dyan, magbigay po tayo ng oras. Hayaan po natin ang Panginoon sa buhay natin ang manguna. Hallelujah. Kung wala kang inilaang oras para sa Kanya, hayaan po natin siya. Siya ang magbigay ng schedule sa buhay mo. Hallelujah. Pero bakit ngayon man? Ang dami kong kabalahan, ang dami ko pa rin project. Yung nga lang, hindi biglaan ang tapos. Kung kailan ko lang mabigyan ng pansin na may time ako. Kaya nga po ang oras, ang isa po sa pinakamahalaga sa buhay ng tao. Kapag sinasabi nating mahalaga sa atin ang Diyos, ngunit wala tayong panahon para sa Kanya, ipinapakita nito na may ibang bagay na maaaring mas inuuna natin. Hindi kailangan ng Diyos ang natitirang oras lamang. Nais niya isang pusang-kusang naglalaan ng panahon upang makilala siya. Di ba? Hindi kailangan ng Diyos dahil sabi, hindi daw po kailangan ng Diyos ang tira-tirang oras. Kundi, dapat nagbibigay po tayo ng oras para sa Kanya. Hallelujah. Lucas chapter 10, verse 41 and 42. Nandun po. Samahan niyo po ulang basahin para magising kayo. Amen. Kaya nga po, mapagsasabihan po natin siya. Dito po, hindi pinagsabihan si Marta dahil sa paglilingkod. Alam niyo yung kwento ni Marta? Haba pa tayo. Kundi dahil laging sobrang abala siya na naisang tabi ang pakikinig sa Panginoon. Sino ang kapatid ni Marta? Si Maria. Si Maria. Mas piniling unahing harapin ni Maria si Jesus nang siya dumating sa kanila. Anong ginawa ni Maria? Umupo sa harapan niya, kwento-kwento. Nakipag-chikahan. Pero chikahan yun patungkol sa kaligtasan. Pero si Marta, hindi naman masama yung ginawa niya. Pumunta siya sa kusina, nagprito ng saging, nagtimpla ng iced tea. Hindi masama yun kasi paglilingkod pa rin yun. Pero ang gusto ng Panginoon, unahin mo pa rin siya.
Pwede ka naman makinig ng salita ng Diyos muna eh. Mamaya na yung merienda. Kaya na ginagawa natin, share muna ng Word of God. Awitan muna natin siya. Susunod na yung pagkakapit tinapay. Diba? Pero ang gusto ng Panginoon, na lagi nating i-priority siya. Pangalawa na lang yung mga bagay-bagay na kailangan natin. Bahala na siya doon. Yeah? Amen. Kaya nga po tanungin natin ang ating sarili. Sa dami ng pinagkakaabulahan ko, may oras pa ba ako inilalaan para sa Diyos? Sige, tanungin mo. Anong salita? Tagisin mo na lang. May oras pa ba ako para kay Lord? Di ba? Salamat sa Panginoon. Di ba? Sa dami ng abyarin ko, 2 kolehiyo ko, wala naman kaming walang kita. Pero narito pa rin ako sa Kanya. Di ba? Yung gusto naghihintay sa akin, ang dami kong hindi deliver. Pero may binigyan niya ako ng mga simpleng mga simpleng patuto na binibigyan natin ng prioridad ang ating Panginoon at hindi natin nagiging idolo yung mga bagay-bagay na yan. Hindi po masama lahat ng yan. Lahat po yan ay biyaya. Lahat po yan ay gustong-gusto ng Panginoon para sa Kanya. Ang gusto nga lang niya, laging dapat natin siyang unahin. Nangyarap ito, nagkaroon ka ng trabaho. Kapre ka ng kapre, na magkaroon ka ng trabaho. Nung nagkatrabaho ka, napugos na lang dyan. Hallelujah. At ang kakatuwira mo, nag-size naman ako eh. Ang kaligtasan, sabi nga, napaalala sa akin kanina ni Brother Cleo, ng kaligtasan hindi natin makikita sa magagandang gawa. Hallelujah. Hindi natin makukuha yan sa magagandang gawa. Bagaman at yan ay isang panimpla rin. Alam nga naman mananampalataya ka, sa gawa mo hindi ka gumagawa ng mabuti. Di ba? Bunga na lang yun. Di ba? Bunga na lang yun ang pagtitiwala mo, pagmamahal mo sa Panginoon. Di ba? Pangatlong punto. Hindi pa ba kayo? Kahit mag-extend tayo, okay lang. Amen. Hallelujah. Tapusin na natin to. Sacrifice tayo kasi may libreng tanghalian naman daw namin. Amen. Amen. Gawa. Pangatlong punto. Kapag palagi kang humingi ng biyaya, ngunit di na mong tanungin kung paano mo siya mapaglilingkuran. Ganyan tayo eh, mag-pray tayo eh. Lord, pahingi naman ako nun. Lord, bakit yun meron? Bakit ako wala? Diba? Pero sa totoo lang, hindi natin natatanong, Lord, paano ba ako magiging pakit-pakinabang sa iyong ministry? Diba? Hallelujah. Kapag tayo binagyan naman sa iyo, pinapanalangin mo, doon ka na. Diba? Hallelujah. Ulitin ko. Kapag palagi kang humihingi ng biyaya, ngunit bira mong tanungin paano mo siya mapaglingkuran, hallelujah. Hindi mali ang humingi ng tulong. Diba? Hindi po mali yan. Kailangan po natin yan. Pagpapala at biyaya sa Diyos, inyaan niya yan, panganya tayong lumapit sa Kanya, ngunit kung ang panalangin natin ay palaging tungkol sa gusto nating matanggap at hindi kailanman tungkol sa kung paano natin magagawa ang Kanyang kalooban, kailangan nating suriin ang ating puso. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay hindi lamang naghahanap ng matatag, kundi handang maglingkod at sumunod. Amen. Ganun po ba tayo? Sana nabuksan na po yung ating puso, yung ating isipan, ating kaisipan. Lagi po natin, sa pagpipray po natin, Lord, paano ba ako magiging kapakit-pakinabang sa iyo? Ito po mga pangangailangan ko. Pangalawa na lamang ito, pero Lord, yung priority ko, kayo. Diba?
ba ninyo? Meron akong isang minsan, napapatanong ako. Minsan, meron kasi kami kung bago dito mag-asawa. Doon kami sa dati namin church sa Assemblies of God. Binanggit ko na rin lang, dahil diyan lang po talaga kami temporary nagpapayong. Meron pong mag-asawa kaming na si Ran. At nung abutan namin sila noon, time na yun, ramdam namin talaga yung kanilang pinagdaraanan. Nakatali lang po sila sa isang kubo, tapos sa kubo na yun, nandun na rin yung kanyang mga biyanan. At nung time na yun, alam ko may sakit pa yung kanyang biyanan na lalaki. Dumating ang panahon, nadala po namin sa gawain. At ngayon, nakapagpatayo na po sila ng malaking bahay. May sasakyan na, mayroon ng di battery, yung e-bike, may malaking tindahan na, kumbaga masinso, nakapag-abroad. Nakutunin ako. Bakit sabihin lang naman kami? Sabihin lang namin kami, bakit po ka napag-iwanan ako? Diba? Hindi na pag mga ganun, mapapatanong kami. Ganun ba talaga? Bakit siya? Bakit ako hindi ba pwede? Hallelujah. May mga pagkakataon po na pangihinain tayo. Kasi nagagawa natin, tinitingnan po natin yung mga nararanasan ng iba. Yung mga natatanggap nila. Pero, dahil ba doon magpapatalo tayo? Dahil ba doon magiging pangalawa na lang yung ating Panginoon sa buhay natin? Hindi po natin alam kung anong plano ng Panginoon. At sabi nga, pag ang plano ng Panginoon ang ating nasundan, mas sa ikabubuti natin. Hindi natin ikakasama. Hallelujah. Nakwento ko lang yun. Hallelujah. So, sabi po sa Aklat ng Gawa, chapter 9, verse 6, Gawa, chapter 9, verse 6, basahin po natin. Amen. Hallelujah. Naisip na po ito ni Sister, ni Pastora Marisa noon. Tumayo ka at pumasok sa lungsod at doon sasabihin sa'yo kung ano ang dapat mong gawin. Diba kung titignan po natin, utos to, kumanto ng ating Panginoong Hesus. Ang kausap po dito ng ating Panginoong Hesus, si Pablo. Bakit ganito ang sagot? Kasi nga po nagtanong si Apostol Pablo, bakit? Parang ganito yung pangyayari eh. Parang, nalaman ko ikaw si Jesus. Pero bakit mo ako pinulag? Bakit ginanito mo ako? Anong plano mo? Parang gano'n eh. Parang ikaw. Lord, bakit mo ako pinagtagumpay? Bakit may pagsubok o pintala ang tumayo ka? Manindigan ka sa salita ko. May papagawa ako sa'yo. Di ba? Kung titingnan po natin, hinihingi po natin sa buhay natin. Inilalahad po natin sa Diyos kung ano talaga yung dapat na maging una sa buhay natin. Di ba? Ano yung priority natin? Hindi ko alam kung ano magiging reaction niya. Ngingiti ba sana? Hindi naman kang ngiti-ngiti. Punto lang po dito. Sabi nga, sa ating pananalangin, laging unahin natin, Lord, ano yung kalooban mo? Hindi yung, Lord, bigyan mo ako noon, bigyan mo ako niyan. Diba? Kundi siya ang ating Diyos, ang dapat nating tanungin, ano ba, Lord, yung gusto mo? Lord, ano ba talaga? Diba? Parang ganun. Yung may diin, may galit. Lord, ano ba talaga yung plano mo? Yung galit na hindi asar. Pagkatapos
makatapitan po ha. Pagkatapos makatagpuli sa si Jesus, hindi niya unang hiningi ang pagpapala o kaginawan. Ang una niyang itinanong ay kung ano ang nais ng Panginoon na gawin niya. Hallelujah. Kung pagka ganun, pakita po natin, hindi naman tayo si Apostol Pablo, kung gano'n siguro naging attitude natin, lumalabas doon na isinusuko na ni Apostol Pablo yung kanyang buhay sa Panginoon at kung ano man yung mga pangangailangan niya, bahala ka na Lord. Parang gano'n ang datingan. Tama? Kaya nga, kapag nananalangin ako, tanungin po natin ang ating sarili, mas maraming ba akong hinihingi kaysa pagnanais kong sundin ang Diyos. Hallelujah. Pang-apat kong punto. Kapag, isa na tayo, kapag ang ibinibigay mo sa Kanya, ang tira-tira lamang. Hallelujah. Ganun na lang tayo eh. Ulsi mo sa pagtatayt nga, di ba? Hallelujah. Hallelujah. Makikita natin yan. Kung ano na lang yung excess. Kung ano na lang yung sobra. Hallelujah. Karapat-dapat ang Diyos sa ating pinakamainam, hindi sa natitira na lamang. Kapag ang oras, lakas, at atensyon ay binibigay natin sa Kanya, ay puro tira-tira, kailangan nating suriin kung siya pa ba talaga ang una sa ating puso. Di ba minsan? Sa pag-i-schedule natin ng ating mga gagawin sa bawat araw, mas nabibigyan natin ng time kung ano talaga yung kailangan mong gawin ngayon. Pero nabibigyan mo ba ng prioridad? Na paglaanan mo itong oras na ito para kay Lord? Hindi. Di ba? Dapat pagdating ng alas 6, hinto na ako dito dahil yung 6 to 7 para naman sa pag-attend ng online. Oh, di ba? Parang ganun ba? Hallelujah. Hindi yung saka na lang pag ako'y pahinga na, saka ako makikinig. Kawikaan chapter 3 verse 9. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Diba? Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Tanungin po natin ang ating sarili. Ano ba ang binibigay ko sa Diyos? Ang aking pinakamahusay o ang natitira na lamang? Ikalimang punto. Dito na po tayo magtatapos. Kapag mas abala ka sa pera, katayuan sa lipunan, at pag-aproba ng ibang tao, kaysa paghangad sa Diyos. Ano po ba yung pag-aproba sa ibang tao? Ano pong pagkaunawa natin dyan? Ito po yung mga papuri ng Diyos. Ay, papuri ng tao. Minsan nabibigyan natin ng prioridad yung mga tao na ay baka kung anong sabi nito, baka kailangan lagi na lang akong kung anong sabi nila. Yung bang paghangad na lang natin na lagi na lang tayo mapapurihan ng tao. Hallelujah. Pero sabi nga doon, may iba pa eh. Yung pera. Yung katayuan sa lipunan. Kapag tayo naging abala dyan, at nagiging nagkakam tayo ng paghanga dyan, hindi na nagiging sentro ang ating Panginoon sa buhay natin. Sabi nga, yung paghangad sa Diyos nawawala. Hallelujah. Naintindihan po niyo yung ikalawang punto? Ha? Pero sumasagot ko. Ha? Ikalimang punto pala, ikalawang punto. Hindi masama ang magkaroon ng hanap buhay, pangarap, magandang reputasyon. Ngunit kapag ang mga ito, ang nagiging prioridad na po natin, nagiging idolo natin,
Hindi na po maganda yan para sa buhay ng isang mananampalataya. Sabi nga po sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos na kahapon ay tinakay po natin, nalakay natin, at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Di ba? Ngayon po at talagang pinagdidiinan po sa atin. Huwag na po tayong magkaroon ng mga idolatry na yan. Yung mga bagay-bagay na yan. Revolto, paglalarawan, hindi lamang po yan. Kundi kung anumang mga bagay na iniidolo na natin, na halos yakapin na natin, na halos dyan na natin ibinibigay yung buong oras natin, yung pagmamahal natin. Di ba? Yung pagtitiwala natin. Kaya nga, isang tanong. Kung tatanungin po natin ang ating sarili, sino ba ang gustong manugod natin sa ating buhay? Ang ating pangkapwa? O ang Diyos na lumikha? Siyempre nasabihin natin, ang Diyos na lumikha. Pero alalahanin po natin, kadindiinan po doon sa main text na ating pong pinagkunan, ang unang utos, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Amen. Hallelujah. Ano ang una kong hinahanap? Ang kaharian ng Diyos o ang mga bagay sa mundong ito? Natural lang po sa buhay natin na sa bawat araw, lalo siyempre, mayroon po tayong mga pang-araw-araw na pangangailangan. Natural lang po yan. Na araw-araw naghahanap tayo ng mga pangangailangan natin. Natural lang yan na maging aktibo tayo. Hindi po tayo maging tapad. Pero sabi nga, hindi dapat yan ang maging sentro, hindi dapat yan ang maging kukontrol po sa buhay natin, kundi unahin pa rin natin ang ating Panginoon. Ang ganda po ng unang punto, sa unang araw. Sa pagkagising mo pa lang sa umaga, sino ba ang iyong inuuna? Diba? Sa buong maghapon, sino ang iyong inuuna? Yun pa lang, isang tanong na sa'yo. Bilang mananampalataya. At ikaw, masasagot mo na yan. Sino ba talaga dapat ang maging una sa iyong buhay? Sa pagkagising mo pa lang sa umaga. Tayo po tayo lahat. Kaya nga po ang idolatry ay hindi lamang tungkol sa pagsamba sa mga ibang. Tayo po tayo na ito. Tulis po tayo. Ininda po ba kayo? Kaya nga po dito, ang pinapaalala ko sa atin, na ang idolatry ay hindi lang sa revolto, sa larawan, kundi ito po sa mga bagay-bagay na pinagigiliwan po natin. Ano-ano yun? Pera, tagumpay, relasyon, mga sarili nating kagustuhan, mga pag-aproba ng ibang tao. Yan po, lahat ng yan. Na yung apat na yon, sabi ko nga sa inyo, ulitin ko lang ulit. Ano yung apat na yun? Yung una? Uran. Pangalawa? Prioridad. Pangatlo? Pagmamahal. Yung pangapat? Pagtitiwala. Kung lahat ng bagay niya, ibibigay mo doon sa sinabi kong una at hindi sa Panginoon, lumalabas doon na mas priority mo yung mga bagay-bagay na ibinigay ng Panginoon. Hindi siya. Nagiging pangalawa na lamang ang Panginoon sa buhay natin. Mateo 22 verse 37, basahin ko lang po. Ibigay mo ang Panginoon mong Diyos, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo,
buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Hallelujah. Kaya nga po, bago po sa pag-uwi po natin ngayon, hallelujah. Tingin po kayo, hindi pa tayo tapos. Sabihin ko po sa inyo, sa pag-uwi po natin ngayon, tanungin ko kayo, tanungin yung sarili nyo, sino pa ba ang nakaupo niya sa puso mo? Yung mga sarili mong kagustuhan, yung sarili mong mga plano, baka hindi na si Jesus, yung nakaupo niya sa puso mo. Hallelujah. Glory to God. Wala pa kami natin natin sa puso. Muli ko, Lord, kami dumadalangin sa'yo, tumutulog sa'yo. Hallelujah. Tinataas ko po, Lord, ang aking kanang kamay. Handa ng lubos na pagpakumbaba sa'yo. Pagkilala sa'yo. Pagsuko sa'yo. Panginoon, sa karunungan, sa latmang Panginoon, sa mga kayamanan sa mundong ito, pero hindi, Lord, yan ang magiging sentro ng aking buhay. Hindi yan, Lord, yung aking uunahin. Kakilang Diyos amang banal, dalangin ko po, Lord, sa buhay ng bawat isang naririto ngayon. Ipuin mo po, Lord, yung puso, yung isipan, yung buong pagkatao, Panginoon, ng mga anak mong ito, God. Na laging tumingin, na laging magtanong sa'yo. Lord, paano ba kami makapaglilingkod sa'yo? Paano pa ba namin uunahin sa aming buhay, Panginoon? Turuan mo po kami, Panginoon, na matutong manalangin sa iyong Panginoon, nang laging ikaw, Panginoon, yung laman ng aming mga panalangin. Ano ba, Panginoon, yung kalooban mo? Ano ba, Panginoon, yung mga plano mo? Mapagpalang Ama sa oras mo ito, God. Mangyari, Panginoon, yung mga plano mo, yung mga kalooban mo, Panginoon, sa mga anak mo ito, God. Turuan mo sila. Gabayan sila, Panginoon. Sa kung ano, Lord, yung mga nais mo, ng mga plano mo sa buhay nila, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Sa bawat ginagawa mo sa aming buhay, may mga kapatid kami, Panginoon, na nakararanas ng mga kapingatan. May mga kapatid din kami, Panginoon, na nakararanas, Panginoon, ng kaluwagan. Sa kabila ng lahat ng ito, God, laging, Panginoon, ikaw ang laging maging sentro ng buhay nila. Sarababakaya, rabasikaya, rabakaya. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Patuloy mo kaming tinuturuan. Patuloy mo kaming inaangay. Patuloy mo kaming naliliwanagan, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Natin magsabi ng Amen. Amen. Ako tayo sa pagbabalangin na.
alagad, doon sa kanyang mga tagasunod. Kung sino dapat yung maging sentro sa kanilang buhay. Di ba? Natatahimik lang po ako. Na nagkakaroon lang po ako ng pagkaunawa doon sa pangyayari yun. Talagang pinagtuunan po niya ng pansin. Nagpunta po sila sa isang porto, walang istorbo, kundi sila lang. At pinagsabihan po ang ating yung pong 12 alagad patungkol sa pagbabanal na po na. Alam po ba niya sa buhay po natin, ganun din. May time po ba tayo na makipag-usap, makinig ang ating Panginoon na pupunta tayo sa isang tahimik na lugar, bibigyan natin siya ng oras, bibigyan natin siya ng panahon, hihinto muna tayo sa ating mga pinagkakaabalahan at bibigyan siya tayo ng natatanging oras. Hallelujah. Ganun din wala ang ating Panginoon. Gusto niya po tayo na makausap ng sarilinan. Hindi tira-tira lang na panahon ang binibigay natin, kundi ang gusto niya, buong buhay natin, buong atensyon natin, ibigay po natin sa Kanya. Yung bang walang makakaabala sa Kanya, yung bang maliw, yung bang gusto ng ating Panginoong Jesus, maririnig mo ng klaro-klaro kung ano yung mga sinasabi niya para sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Mateo 26 verse 26. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya yun, ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Verse 27, pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay yun sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito. Verse 28, sapagkat ito ang aking dugo, nakatibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugo, ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Huling verse 29, sabi ko sa inyo, hindi na ako inom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Lord sa dakilang pag-ibig mo sa amin, pag-ibig na hindi maikukumpara, Panginoon, sa kung ano, Panginoon, ang narito sa mundong ito, God. Hindi namin kayang ilarawan, Panginoon. Pag-ibig, Panginoon, na nagbigay sa amin ng kaligtasan. Pag-ibig, Panginoon, na nagbigay sa amin, Panginoon, na hindi mailarawang kagalakan. Salamat po, Lord. Salamat sa iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus, na ngayon, Panginoon, kinikilala namin yung kanyang kadakilaang ginawa. At narito ang mga tinapay at ang inumin na nagsisimbolo ng kanyang katawan, ng kanyang dugo. Salamat po, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga gagamay namin ito. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
simbolo ng katagumpayan, ng paghahari, simbolo ng ating kaligtasan. Tanggapin po natin, inumin po natin. Tos po natin. Amen. Hallelujah.